Roger, balik meta na nga ba dahil mas pinalakas na ang kanyang damage sa mga makukunat or malalaking HP na kalaban. Tigreal na buff at mas mahirap ng takasan ang ultimate. Revamp Lunox Unlimited Ultimate na. Ipapaliwanag ko sa inyo ang mga paparating na pagbabago dito sa Mobile Legends. Maganda ang ginawang adjustment dito kay Roger kung saan kapag siya ay naka-human form, malaki ang damage niya sa mga hero na malaki ang HP. So kung mapapansin niyo dito, noong puno pa yung HP ng Layla, malaki ang damage ni Roger. Pero habang nababawasan ng HP ni Layla, nababawasan din ang damage ni Roger. Ibig sabihin malakas yung human form sa mga full HP na kalaban. At ang kanyang wolf form naman, malakas kapag konti na lang ang natitirang HP ng kalaban. Kaya talagang balance yung dalawang form. Ang matindi pa dito, kapag ikaw ay naka-human form tapos gumamit ka ng second skill, hindi lang movement speed ang bibilis sa'yo, pati ang iyong attack speed ay bibilis din. At mas mamaximize mo pa ito kapag ginamit mo ang double second skill. Dalawang attack speed boost ang mapupunta sa'yo, kaya bibilis agad ang attack speed mo. Second skill sa wolf form, tapos ultimate, tapos second skill naman sa human form. Dalawang attack speed. So yung kanyang human form ay parang naka-demon hunter sword na kumbaga. Kaya kaya niya nang pumalag sa mga kalaban na makunat. Kapag naman ikaw ay nakikipaglaban, posible nang mangyari dyan naka-human form ka muna sa umpisa. Kasi nga mas malakas ang damage kapag ang kalaban mo ay full HP pa. Tapos kapag nabawasan na yung kalaban mo, saka ka magta-transform into wolf form. Para mas lumakas lalo ang damage mo kasi bawas na yung kalaban. Pinabilis na rin ang casting ng kanyang ultimate kapag magpapalit siya ng form. Kung baga wala na itong delay. Tapos kapag bumalik ka sa human form, magkakaroon ka na kagad ng shield. Kaya nakaka-excite talaga ang buff dito kay Roger. Si Lunox sobrang broken talaga at napaka-OP. Kapag ikaw ay naka 45% cooldown reduction na gumagana na ngayon sa kanya, sobrang bilis na ng cooldown ng ultimate mo at parang unlimited na ang ulti mo. Ito ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-OP ito kapag nilabas sa original server. Imagine, ganito na yung item mo. Tapos level 15 ka. Kapag ikaw ay nag-ultimate ng Dark, ayan, matatagtad mo yung kalaban, hindi mababawasan ang iyong mana. Tapos pag tapos na yung ultimate mo na Chaos or Dark, balik ka sa ultimate ng Light. Tapos after ng Light, may ultimate ka kagad ng Dark. In short, paulit-ulit lang yung cycle mo ng ultimate ng Chaos at ultimate ng Order or Dark. Kaya naman, unlimited ultimate talaga. Tapos mas pinalakas pa yung HP regen ng first skill. Kaya hindi ko na talaga alam kung hindi pa maging meta itong Revamp Lunox. Maganda rin ang ginawa nilang adjustment dito kay Tigreal kung saan yung ultimate niya ay mahirap ng takasan. Upon casting kasi, yung higit ni Tigreal ay may stun na kagad. Kaya kapag kinlik mo yan, yung kalaban ay hindi na makakadash or makakapag-dodge ng skill mo. So yan, makikita nyo dito, pahigit pa lang hindi na kagad ako makapag-skill. Kasi nga may stun na kahit higit pa lang. So goods lang din to kasi nga napapag-iwanan na si Tigreal ng mga support at iba pang mga tank. Si Harit naman nagkaroon ng bagong passive kung saan kapag marami ang kalaban na nakapalibot sa kanya, magkakaroon siya ng hybrid lifesteal. Tignan nyo dito, wala akong lifesteal item pero kapag ako ay nag-i-skill at nagbe-basic attack, nag-heal ako. Dahil nga sa bagong passive, the more na mas maraming kalaban, mas malakas ang hybrid lifesteal. Umaabot ng 30%. Yung resilience naman ay nilipat sa ultimate niya. Maganda rin ang ginawang pagbabago dito kay Masha. Kung saan kapag ikaw ay low health na tapos umuwi ka ng base, hindi mo na kailangan gamitin ang iyong pang-apat na skill para mapuno ang iyong 3 HP. Kumbaga kusa nang mapupuno yung iyong HP bars. Sinubukan ko kung gagana yung Revitalize para ma-restore ang aking second bar HP. Pero hindi ito gumana, ibig sabihin sa base lang ito gumagana. Si Selena naman nagkaroon din ng adjustment. Mas bibilis na siyang mag-jungle.
Kasi kapag napasabog niya yung marka doon sa jungle monster, ay magiging doble ang damage nito. Tignan nyo dito. Papana ako doon sa red buff. May marka, 'di ba? Pag ako ay nag-dash, doble yung lumalabas na damage. Pero kapag nag-dash ako ng walang marka, isa lang ang damage. Dito naman tayo kay 1-1. Nabuff siya. Pinabilis ang kanyang jumping speed na nakadepende sa kanyang attack speed. Si Terisla naman na-adjust. Pinahina ang damage ng kanyang second skill kapag early game pero dinagdagan naman ng konti kapag late game. Nagkaroon din ng buff etong si Minsitthar. Habang ginagawa niya ang kanyang first skill, pwede na kagad siyang mag-cast ng other skill para hindi na talaga makatakas ang kalaban. Tignan nyo dito, pagkahigit ko nakapag-ultimate kagad ako. Si Argus naman, mas pinalakas yung kanyang passive. Yung enhanced basic attack niya, mas malakas na yung damage, meron pang heal. Bad news para sa mga Aldous user. Naudlot yung 800 stacks. Binawasan nila into 650 na lang ang maximum stacks ni Aldous. Awit. Si Khalid naman, bukod sa nakakapagtuloy na yung kanyang first skill kahit walang tinatamaan, mas pinalakas pa ang damage nito. Si Ixia, overpowered na nga, pinalakas pa, nadagdagan ang kanyang damage. Ang ganda rin ng Yisun Shin. Imagine ganito ang combo mo. Kapag tumamang second skill mo, dash basic attack tapos dash out, double dash. Kailangan mo lang ay 40% cooldown reduction. So itong item lang na ito ang kailangan mo. Mas pinabilis din ang kanyang mga longbow attacks. At kapag naatake mo naman yung kalaban na mayroong mga marka, magkakaroon ka pa ng 20% movement speed at cooldown restoration sa first skill. Kaya napakaganda na nito ngayon. May slow na rin ang kanyang second skill. Si Matilda naman na nerf. Binawasan ang shield ng kanyang ultimate tapos pinabagal naman ang bilis ng second phase ng ultimate niya. Para sa akin, good nerf lang ito para kay Matilda kasi lagi na itong nababan. Kasi napaka-OP naman talaga. Si Fredry naman na nerf, binawasan ang kanyang survivability. Yung kanyang balik buhay ng passive, binawasan yun. Pati yung hybrid defense sa kanyang ultimate, pinahina rin. Si Rafaela na-adjust. Dating 1.5 second, yung kanyang immunity sa slow ngayon ay 1 segundo na lang. Dinagdagan naman ang kanyang base movement speed boost. Pero binawasan ang nakukuha niya na movement speed boost sa magic power. Si Edith, binawasan din ang survivability. Yung ultimate niya, binawasan ng lifesteal. Angela na nerf, lagi na kasing napipick sa mga tournament tapos nababan pa sa mga high rank. Binawasan ang shield na nabibigay niya sa kakampi niya. Kahit mataas pa ang kanyang magic power, ganto na lang ang nabibigay niya na shield sa kanyang kakampi. Dati napupuno ni Angela ng shield ang kakampi niya eh. Arlott na nerf din, binawasan ang damage ng second skill. Pati yung passive ni Florine hindi nakaligtas, binawasan din ang damage. Yun lamang for today's video. Anong masasabi nyo sa mga paparating na pagbabago sa Mobile Legends? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.